Good evening, Sir Casey. Uh, yung interview po natin today is about STS, Science and Technology and Society. And mapag-uusapan natin mamaya yung about sa real-world scenarios na related sa job niyo po or sa expertise. So, Sir Casey, can you tell about yourself? Hello, ako si Casey, full-time development practitioner, economic development specialist mula sa National Economic and Development Authority or NEDA, part-time faculty sa PUP-QC. Yeah. Ano pang gusto niyong malaman about myself? Sir, ask ko lang po yung sa work nyo ngayon. Ano yung kadalasan na ginagawa nyo po in simpler terms po? Wala, nag-aantay lang ako ng sahod. Legit ba, sir? Joke. Well, mahirap na i-contextualize yung development as a whole. Pero currently, no, kung magiging mas specific tayo, yung trabaho ko is economic development. Pero pag sinabi nating ekonomiya, hindi lang naman siya isang sector. So, marami siyang sector. Yung economic development touches on social sector, it touches on health, it touches on resilience, it touches on education, it touches on agriculture, environment. So, parang jack of all trades kami. Kasi lahat ng nakapaligid sa atin, you can tie it to economy. Since yun yung pwede mong i-measure para makita kung may development ang isang bansa, nakafocus kami dun sa pag-measure ng development na yon. To make it simple, kami yung ahensya na nagsasabi kung meron bang progreso yung bansa or wala siyang progreso. Yun yung kino-compute at mine-measure namin. Yun. Basically, that's what NEDA do. Tatlo yung serbisyo ng NEDA. Economic and policy planning. Sa economic planning, isa kami sa mga ahensya kasama ng DBM, DOF na nagseset ng budget ng bansa taon-taon. Kami yung nagsasabi na ito yung kailangan nating pera para mapatakbo yung gobyerno every year. So that's on the economic side. On the policy side, lahat ng batas sa bansa na merong kinalaman sa ekonomiya, dadaan muna sa amin. Kung may gagastusin dun sa batas na yon, dadaan sa amin kasi kailangan naming tignan kung kaya ba siyang pondohan. Ayun. So that's the first part of my job. The second part is investment programming. Yung investment programming, dinidetermine namin kung ano dapat yung investment na kailangan ng bansa. Ang pinaka-obvious dyan na nakikita natin ay infrastructure. Saan ba dapat at magkano yung gagastusin natin para sa airports, para sa roads, para sa bridges, para sa mga energy projects, para mas greener or mas mapalaki natin yung harvest natin ng energy. Third part of my job is development monitoring. So, ibig sabihin, monitor namin yung development ng bansa. May nangyayari ba sa proyekto? Ano yung nagiging benefits ng proyektong ito? At hanggang kailan yung lifespan niya? Hanggang kailan natin siya magagamit? At kung ganito yung haba ng taon na magagamit natin, worth ng investment. Pero more than just the money, what we really want to do as an agency is to be able to see changes sa buhay ng tao. Pero ang development kasi hindi siya overnight eh. Hindi yung kunwari na hospital ka, after 3 days magaling ka na. Hindi ganon yung development. Long term siya. No? Medium to long term. Ibig sabihin ng medium term, 6 years and above. Long term, 10 years and above. Meron talagang factors na nag-affect
kung gaano kabilis o kabagal yung development. For instance, yung mga dinedevelop natin ngayon, pwedeng hindi tayo yung makikinabang nun, yung mga next generation, 20, 30 years from now. So, yun yung specific na ginagawa ko. Pero kung tatanungin niyo ako everyday kung ano yung ginagawa ko, basically desk job siya. Nag-crunch ng numbers at saka nagre-review ng mga polisiya, public policies ito. Tsaka nagre-review ng projects. So, sir, ask ko lang po kanina yung nasabi nyo. Mhm. Ano yung sa situation ng Pilipinas ngayon? Ano yung mga bagay na or factors na tingin mo malaking hindrance para sa pag-develop ng bansa natin ngayon? Ano yung Sir, mga... bigla ko naisip yung kasi kanina yung magandang idea rin yung kasi parang sa situation ng bansa natin parang yung inflation rate parang tataas tapos biglang bababa. Parang hindi mo maisip may progress ba? Kasi may kita mo yung taas ng bilihin yung especially sa bigas. Umabot na ng 50 pesos per kilo. Tama. Sige. Babalikan ko yung hindrance. Pero yung kailangan nating i-clarify, yung inflation, natural na occurrence yan. Nag-i-inflate at nagde-deflate talaga ang pera. Inflation naman yung pinag-uusapan natin, monetary yung usapin. So inflation is regular. It's even normal, no? Ang pero kahit regular at normal siya, kailangan siyang kontrolin, 'di ba? Parang bugso ng damdamin. Hindi ka naman laging magpadala sa bugso ng damdamin. Kailangan mo siyang i-manage. So, ganun yung inflation. Kailangan mo siyang i-manage. Pag nagtataas masyado yung bilihin more than the acceptable inflation, ibig sabihin, meron tayong nami-mismanage somewhere, somehow. No, pwedeng import-export, pwedeng fuel prices, ganon. At ang solusyon lagi, even before the last administration, was to dole out, diba? So, may crisis sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Di mamigay ng pera para makabili ng gasolina yung mga drivers. Pero hindi yun sustainable band-aid solution yan. Pero yun lang yung gusto kong i-point out. Hindi masama ang inflation. No? It's a natural occurrence when we talk about the economy in general. What's bad is hindi mo ma-manage yung inflation. So far na ma-manage naman natin siya. Sir. Thank you, sir. Sobrang daming knowledge. Wala bang bayad po? Ay, gusto sana namin, sir, eh. Nagpapadala nga sana namin. Kaso, yun nga. Sa kanya, sir, Joke lang. Ayun, may question ba guys? Jess, meron ka ba? Ito yung next question natin. So, si Sir kasi is may background na sa topic natin. So next is, paano ninyo binibigyang prioridad at sinusuportahan ang integration ng agham at technology sa pagpaplano at pagpapaunlad ng ekonomiya? Meron bang mga proyekto na maipapakita ang ugnayan sa pagitan ng technology at pag-usbong ng ekonomiya? Wala. Joke lang. Alam mo, nung pandemic, isa yan sa mga realization namin. Yung technology is a very important aspect in our lives. Alam na natin to before the pandemic kasi yung information highway, the internet, the World Wide Web, no, and the advancement in gadgets, no, nakita na natin na importante siya. Pero nung pandemic talaga, doon bumalaga sa amin kung gaano ka importante yung innovation sa science and technology. Pag sinabi nating science and technology, hindi lang naman to cellphone at computer eh. May science and technology din sa health.
May science and technology sa education. May science and technology sa social welfare. May science and technology sa governance, sa military. So, hindi lang siya yung gadget, tablet, at computer na nakikita natin. May pinasang batas ang Pilipinas nung panahon ni Duterte, yung Innovation Act. Innovation Act. So, ang secretariat yung NEDA sa Innovation Council. So, yung Innovation Act gives priority and gives importance to innovation technology. So, paano namin ito sinasabuhay? Merong maliit na pondo na galing sa gobyerno na minamanage ng Innovation Council na kami yung nagsasecretariat. So, pwede mong i-access tong pondong ito para sa startup mo. So, for example, meron kang na-develop na app. Tapos gusto mo o kailangan mo ng pera para i-testing ito o para ma-launch tong app na to. Nagbibigay kami ng tulong pinansyal at hindi lang pinansyal, tulong technical, no, para sa mga innovation technologies na to, especially yung mga startup technologies. Ayun yung pinaka-concrete siguro na example on how we integrate and how we support science and technology sa Pilipinas. Parang sir, ang broad, pero at least marami palang factors si NEDA na parang din, sakop din ng pagiging sustainable ng bansa natin. Ayun. So thank you talaga sir. Oo. So, which brings me then, no? Science and technology is also a big part of agriculture. Yes sir. No, yung 'di ba, yung modernization ng agriculture by using science-based data and science technologies. Now, that would also contribute to ensuring na sustainable yung agriculture natin. Pag sustainable yung agriculture, sustainable yung food supply natin. Pag sustainable yung food supply natin, we become healthier and more nutritious. Naisip ko lang kasi part din ng Philippine Development Plan is to modernize agriculture. Hindi lang sa aspeto ng militar or hindi lang sa aspeto ng disaster or hindi lang sa aspeto ng computing or personal computing. Meron ding aspeto ng science and technology in agriculture. Ayun sir. Parang sir, naisip ko na tanong is, tingin nyo sir, yung science and technology is malaki ba yung parang magiging effect or parang pwede ba natin siyang gamiting general term para maging development yung other factors ng natin, ng society like agriculture, education, yung pagpopromote ng culture sa bansa, ayun. Tingin nyo sir? Oo. Tingin ko lahat dapat is database and science-based. May lang. Especially decisions, no? Kung magde-decide tayo as a country for anything that involves development, no, dapat science-based siya at database siya. Kung gusto lang natin, mas hindi yun sustainable. No, yung science and technology, yung nagbibigay ng anchor para mas confident tayo sa magiging decision natin. Ganun siya. Again, babalik ako sa projects na nire-review namin. Yung kunwari bridge linking two islands, no? Ano namin yun mare-review kung walang science and technology involved? Kasi we measure pollution, we measure yung econometrics ng mobility, we measure employment, job generation para lang dun sa bridge na yon. Mine-measure din namin yung tatag ng bridge na yon at gaano siya katagal.
mapapakinabangan. Lahat ng methods ng yon ginagamitan namin in one way or another, using science and technology. Yun naman yung primary gamit namin sa science and tech. Nagbibigay siya sa amin ng data na pwede naming magamit para mas maganda yung naaaprubahan na development projects or mas maganda yung naaprubahan na pondo. Yun. Ayun. So, parang ano pala siya. Parang siya yung nagsisilbing bridge para sa pagkakaroon ng sustainable sa isang society. Ayun. So, ayun. Thank you, sir. As in, ano talaga siya, masasabi natin isa siya sa mga pundasyon. Pero alam mo, kahit alam natin yon, ang hindi pa rin ganon, hindi natin tinitignan yung science and technology the way that it should be seen. At, paano ko ba itatagalog yun? Kasi napaka-technical kapag sinabi nating science and technology. Tingin ko isa yun sa mga kailangang pagtuunan ng pansin. Paano mo maiko-communicate yung idea ng science and technology sa masa na maging interested sila sa science and technology at hindi lang nila ito tinitignan na subject lang, no, na meron siyang practical use sa mga tao. Yes po sir, yung naisip ko sa naging idea sa buong conversation or discussion na to, na dapat yung mga words or yung technical terms about society, economy, science, and technology na dapat mas maunawaan ng masa yun para kasi kapag mas may well knowledgeable yung bawat tao, mas mapapadali yung bawat occurrences or yung bawat activities, everyday activities ng bawat tao. Mas magiging progresibo kasi mas alam nila yung bawat konteksto ng bawat bagay. So, ayun, mas madali nila maintindihan, mas madali nila ma-apply sa buhay nila. So, yun po yung naging buong reflection ko sa discussion na to. And sila. Siguro kailangan din natin isipin yung how do we treat our scientists? No? Paano ba natin trinatrato yung mga scientists and workers in the science and technology sector? No? Kasi yung mga talents nila is something that we need and we rely on. Pero ano ba yung binibigay natin sa kanilang recognition? Ano yung binibigay natin sa kanilang opportunities here sa bansa para dito nila gamitin yung expertise nila. Diba? Kasi most of our scientists napapirate lang sa ibang bansa. Kasi mas maganda yung remuneration. Kayong IT, number 1 kayong nanginibang bansa. Mataas yung sahod. Diba? Sayang yung mga talento nyo kasi pinaghirapan ng taong bayan yung edukasyon nyo pero magseserbisyo lang kayo sa mga private companies. Magseserbisyo lang kayo sa mga international companies na hindi naman nakikinabang yung Pilipino dun sa galing nyo. Diba? Pero, well, that's the reality. Diba? Mas mataas silang magpasahod. Sana makonsensya kayo, no? Ewan ko, pero I am yet to see an IT student that would dedicate his or her life to the improvement of the lives of Filipinos. Madali kasi kayong masilaw kapag inoferan na kayo ng 6 digits. Diba? Nakalimutan nyo na yung pagiging tanglaw ng bayan nyo. Ay, nako. Ay, sir. Yes po, sir. Nahalata ko rin na wait lang. Nahalata ko rin na karamihan ng nag-work as an IT employee, nag-work sa international base na, naka-base dito sa
Pilipinas, Pilipinas. pero yung pinag-workan nila nasa US or ibang Tama. countries. In-exploit lang kayo. Gustong-gusto nyo naman. Nakaka-frustrate, no? Ayun. Ano sir, hello. Yung sa akin naman Ah. sir, hindi naman sa parang sugar ko. Hindi yun sa akin kasi simula pa lang nung pumasok ako ng college, sinabi ko na talaga na magtatrabaho ako sa gobyerno, particularly sa part ng DICT. Tapos ayun, sa journey ko dito sa college, marami din akong government agency na natuklasan na mas kailangan din pala ng science and technology. And sa tingin ko, tama ka sir, kasi sa sa bansa natin, parang kulang yung sustainability na tinatawag, yung development. And siguro isa na dito yung kulang yung manpower sa science and technology. Kasi i-take na lang natin as example yung sa Japan. Sa Japan kasi, may mga workers sila na nagtatrabaho sa mismong bansa nila and napapalago nila yon using yung mga scientists, yung mga nag-i-invent ng mga new na mga sabihin nating robotics, mga science na gamit. Diba? Parang nagagamit nila yon and nagiging sustainable sila kasi hindi na nila kailangan dumepende sa ibang bansa. Kasi diba, meron silang source ng ng sustainability, ng development, diba? So kung sa akin lang, mas gusto ko po talaga dito magtrabaho sa Pilipinas. Dati nung nung high school, lalo na nung hinihimo ako ni mama ko na mag-aral sa parang study daw pay later na college para pumunta sa Japan. Sabi ko parang maganda, pero nung isip ko, nung nagre-research ako about sa parang yung magiging buhay sa Japan, parang medyo mahirap kasi una, hindi mo kalahi. Tapos, yung currency and yung parang culture nila, iba sa nakagisnan mo dito sa Pilipinas. So, iba pa rin pag nandito talaga. Kaya, para sa akin, mas magandang dito magtrabaho, lalo na sa government. Very good. Okay. May tanong pa kayo, Si Jess, Christian Lloyd Paul. Baka may kayo? Anong pwede nyo ma-share? Wala naman sa akin. Ayun. Okay, So now mag-share na po kami ng reflections namin about this discussion, sir. Sure. So, first is Daniel. Ayun nga, ang reflection ko dito sa discussion natin is lahat ng bagay na pwede nating gawin is pwedeng mag-start sa sarili natin. Parang, yun nga, paano tayo magiging sustainable? Una, paano tayo magiging sustainable, paano tayo magiging develop kung sa sarili natin, parang iba na yung pino-point out. Like, nagpaplano ka na kagad ng big na ng mga malalaking pangarap, pero parang may naiiwan, 'di ba? So siguro ang ko dito, realization ko na lang is pay attention sa paligid and siguro magiging ano ba yung term na yun? Parang mas magiging productive, mas magiging interactive, mas magiging develop tayo kung dito tayo sa atin, sa bansa natin, magiging produktibo. Ayun. Next is Christian. Chan. Anong reflection mo about sa discussion natin? Ayun, so para sa akin, reflection po, na-enlighten ako kasi sa dami ng info na yun nga, na-share ni Sir. Ang pinaka na-reflect sa akin is when it comes to development, kailangan magsisimula mo na yan sa atin. Kasi, di ba, yung NEDA, maraming naitulong yan sa or
marami siyang nako-contribute sa bansa. And hindi lang NEDA eh. Actually, marami pang government organization yung pwedeng tumulong. And also, dun sa may, ayun nga, para ma-maintain yung sustainable, kailangan be responsible. Yun yung pinaka-key talaga para sa akin. Siyempre, yung hindi lang yung to fulfill eh. Yung parang ginagawa mo to kasi trabaho mo. But, yun nga, para rin sa development for the country. So, yun po. Next is Jess. Ikaw, Jess. Reflection. So, yung reflection sa ating topic ngayon is, ang development is, hindi lang siya tumutukoy kung tungkol sa infrastructure, sa bababang presyo. So, tumutukoy sa proseso na napagbubuti natin o na ibabalansin natin ang iba't ibang aspeto ng lipunan, katulad ng kultura, ekonomiya, at iba pa. So, basically, naisip ko rin na tayo rin naman talaga yung bubuhat sa ekonomiya natin eh. Which is, kailangan natin pagtulungan to na magtrabaho muna tayo sa Pilipinas instead na umalis agad tayo dito. Sabi nga ni, katulad din, naalala ko yung sabi ni Rizal eh, which is tayong kabataan yung pag-asa ng bayan. Paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung wala pa nga tayo may tutulong sa ating bayan is aalis na agad tayo. Tama. So, yun lang. Yan, nice. Good point yun, Jess. Ikaw, Lloyd. Ano yung reflection mo, Lloyd? Sa akin, ang reflection, siguro, sa, kagaya, parang yung sinabi ni Jess, like, parang, siguro, bago tayo magsimula na, mag-achieve ng something, siguro, isipin muna natin na sino ba dapat muna yung makinabang sa gagawin natin. Like, para saan ba to, or paano ba natin ma-achieve yung isang development, and sino yung makikinabang sa mga development na yon, and paano natin may apply yung mga skills natin para makamit yung development na yon. So, bago tayo magplano na, for example, sa trabaho, bago tayo mag-apply sa ibang country, siguro gamitin muna natin yung skills natin para dito sa bansa natin, para magkaroon ng development, makatulong tayo sa development ng bansa natin. And yun lang sa akin. And Paul? Ikaw, Paul. Anong na-reflect mo, Paul? Ayan, so reflection ko lang about dito sa discussion natin ay I think talagang malaking factor yung competency rin ng mga nasa taas, yung gobyerno sa kaginhawaan ng buhay natin. Kasi marami nagsasabi, di ba, na you should work hard and huwag kang umasa sa gobyerno. Pero kasi kahit anong work hard mo, kung talagang walang pagbabago, talagang incompetent pa rin, at talagang walang development in terms of transpo, in terms of sa inflation, yung although naman siya, inevitable naman siya, mahirap pa rin talaga kahit nag-work hard ka. So, unless you were really born rich, na talagang mayaman ka, lahat magiging madali. So, I think lang kung pipili tayo ng magiging leader natin, dapat talagang usisain, tapos himayin natin yung credentials at records para kapag umupo sila, alam natin merong magbabago. At ayun, sa tingin ko, mahalaga rin na tignan yung grassroots ng mga problema ng bansa para alam natin kung ano yung mga dapat ayusin. Yun. Ayun. Ayun. Dagdag ko lang din sa sinabi ni Paul. Totoo yun. Medyo may din yung mga nakaupo sa taas kasi kagaya ng sa mga nurse and teachers. Kaya sila nag-iibang bansa kasi parang hindi sila na-appreciate dito. Like, hindi sila naalagaan ng mabuti. Like, hindi sila nababayaran ng tama. Kaya mas pinipili na lang talaga nila mag-ibang bansa. Siguro kung magkakaroon ng kung gusto talaga natin silang magstay dito, dapat ding i-improve
yung dapat din gumawa ng paraan yung mga nakaupo sa taas. So, ayun lang. Oo, yung Para ano? katulad din ng ay, di, ikaw muna, Chan. Sige. Yeah, dugtong ko lang yung sinabi ni Lloyd, di ba? Siyempre, para tumaas yung sahod. Isa sa mga magagandang facts ng Pilipinas, di ba? Nabasa ko lang na imagine a world without Philippines. Kasi di ba, yung country natin, tayo yung mga supplier ng nurses eh. Kung madalas na mga nurses is galing dito. Ngayon, kung mahalaga yung nurses sa mga mahalaga yung nurses para sa mga gobyerno, but hindi nila na-fulfill daw. So, ganun yung thoughts niya. Oo, kasi nagiging massively produce yung mga nurse sa atin. And mahirap naman din magtrabaho dito sa bansa natin kasi syempre ang baba ng sahod, nasa minimum 15K or minsan hindi pa na umaabot doon, lalo na sa mga shift nila na kapag hindi nakapasok, syempre no pay, no work, no pay minsan nga. So yung sa akin naman, yung naging reflection ko dito sa buong discussion with Sir Casey, Sir Abalos, na yung pagiging yung development nagsisimula yun sa sarili, bawat isa sa atin, and sobrang malaking factor yun. And next is yung environment, yung paligid natin, kung gaano natin naapektuhan yung paligid natin at yung kung gaano naapektuhan ng paligid natin yung sarili natin. Then yung lastly is yung mga policy maker, kasi syempre sila yung kung sa end goal, sila yung may pinaka maybe last say sa mga mangyayari. Kasi sa kanila yung, yung policy. If hindi tumugma yung sa policy, hindi may action tayo na hindi tumugma sa policy, parang wala lang din. And yun, sobrang laking bagay ng policy rin talaga. At yung tatlong bagay na yun, syempre malaking bagay. Malaking tulong na rin yun. Malaking epekto sa development natin. So, ayun po sir, thank you so much po sa isang oras na discussion sa parang maybe podcast na to. And then, very thankful kami sir sa time niyo po. Thank you so much po. You're welcome. Also, thank you for having me. Nag-enjoy din ako sa conversations. Napaka-informative, sir. Oo po sir, sobrang insightful, ang dami naming natutunan lalo na sa NEDA and sa work niyo po. I mean, hindi And lang thank sa NEDA. you so much sir. I mean, hindi lang sa NEDA. I mean, sa iba't ibang factors ng government. Kasi parang ano yan eh, parang sila yung nagiging utak and then kumakalat na lang yung plano throughout country, 'di ba? So parang ano siya, nagiging nagiging utak. So yun, thank you sir sa time. Ayan. You're welcome. Thank you din sa kind words nyo and good luck on your class. Thank you sir, thank you po. Last meeting na next week. Yes Wala po. na, sir eh. After nito, JT na. Good luck. Ciao. God na. Serve the people ha pagka-graduate nyo. Mula sa iyo para sa bayan. Sure yan sir, sure yan po. Para sa bayan. Mula sa iyo para sa bayan. Bye-bye. Good night. Good night, sir. Bye po. Bye sir, thank Thank you you po. po. Thank you so much. Thank you, sir. Good night. Yep.